Surat Al-Mulk. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Luwalhatiin siya si Allah na sa kanyang kamay ang pag-aangkin ng paghahari at pamamahala at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Siya na lumikha ng kamatayan at buhay upang masubukan niya kung sino sa inyo ang pinakamahusay sa gawa o asal at pag-uugali, at siya ang sukdul sa kapangyarihan, ang lubos na mapagpatawad. Siya na lumikha ng 7 kalangitan na magkakapatong sa isa't isa. Ikaw ay walang mapagmamalas na kamalian sa mga likha ng Diyos na pinakamahabagin, kaya't muling mong ibaling ang iyong paningin. Ikaw ba ay nakamamalas ng anumang siwang o lamat, kaya't muli mong malasin at muli mo pang malasin. Ang iyong paningin ay magbabalik sa iyo sa kalagayan ng pangangayupapa o pagkaaba at napapagal. At katotohanang ginayakan o pinaganda namin ang pinakamalapit o pinakamababa na kalangitan ng mga ilaw, alalaong baga, ang mga bituin, at ginawa namin mula sa mga ito ang bagay na pinupukol sa mga demonyo, alalaong baga, nagtataboy sa mga demonyo at humaadlang sa kanila upang makinig ng lihim, at aming inihanda sa kanila ang kaparusahan ng naglalagablab na apoy. At sa mga nagtatakwil sa kanilang Panginoon na si Allah, sa kanila ang kaparusahan ng impyerno at tunay na pagkasama-sama ng gayong patutunguhan. At kung sila ay hulog na rito, ay mapapakinggan nila ang kalagim-lagim na pagngangalit nito habang ito ay kumukulo at naglalagablab, na halos sumabog na sa pagkagalit. Sa tuwing may pangkat ng mga tao na inihahagis dito, ang kanyang tagapagbantay ay nagtatanong, hindi baga dumatal sa inyo ang isang tagapagbabala o sugo? Sila ay magsasabi, tunay nga, ang tagapagbabala ay dumatal sa amin, datapwat aming itinakwil siya. At kami ay nagsabi, si Allah ay hindi kailanman nagpadala ng anumang kapahayagan sa amin, ikaw lamang ang nasa malaking kamalian. Si Allah ay magsasabi, kung nakinig lamang kami at gumamit ng aming pag-iisip, hindi sana kami magsisitahan sa naglalagablab na apoy. Kaya't inamin nila ang kanilang mga kasalanan. Datapwat malayo sa kapatawaran at habag ang mga nagsisitahan sa naglalagablab na apoy. Katotohanan sila na may pangangamba sa kanilang Panginoon. Kahit hindi man nila nakikita siya, sa kanila ang kapatawaran at malaking gantimpala ang paraiso. At kahit na ilihim pa ninyo ang inyong salita o ihayag man ito, katotohanan siya ang may ganap na kaalaman na nilalaman ng dibdib ng mga tao. Katotohanan siya ay may ganap na kaalaman sa nilalaman ng dibdib ng mga tao. Hindi ba kanya talastas kung sino at ano ang kanyang nilikha? Samantalang siya ang ganap na nakababatid, ang pinakamahusay. Siya ang gumawa na ang kalupaan ay maging maamo, alalaong baga, matatag at masunurin upang kayo ay makalakad, makapamuhay, makapagtanim at iba pa dito. Kaya't inyong tahakin ang mga landas nito at inyong tamasahin ang mga biyaya na kanyang ipinagkaloob at sa kanya ang muling pagkabuhay. Kayo baga ay nakadarama ng kapanatagan na siya na naghawak ng kapamahalaan. Sa kalangitan ay hindi magpapapangyari sa kalupaan na lagumin kayo. At kapag karaka ito ay gumiray o mayanig sa paglindol. O kayo baga ay nakadarama ng kapanatagan na siya na naghawak ng kapamahalaan sa kalangitan ay hindi magpaparating laban sa inyo ng isang bagyo ng mga bato. At inyong mapag-aalaman kung gaano kasindak-sindak ang aking babala. Katotohanan, ang mga tao na nangauna sa kanila ay nagsipagtakwil sa aking babala, alalaang baga sa mga sugo ni Allah, pagmasdan kung gaano kasakit-sakit ang pagkapaot sa kanila. Hindi ba kanila napagmamasdan ang mga ibon sa kaitaasan na ibinubuka at itinitiklop ang kanilang pakpak? Wala nang iba pa ang nagtatangan sa kanila na makapaibabaw maliban kay Allah na pinakamahabagin. Katotohanan siya ang nakamamasid sa lahat ng bagay. O sino baga kaya ang maaaring maging isang hukbo upang makatulong sa inyo maliban pa sa pinakamahabagin na si Allah? Ang mga hindi sumasampalataya
ay walang pinaghahawakan maliban sa pag-aakala na walang saysay. At sino baga kaya ang makapagbibigay sa inyo ng ikabubuhay o pangangailangan? Kung ninais niya na ipagkait sa inyo ang kanyang biyaya, datapot sila ay nagpatuloy sa kanilang kapusungan at pag-ayaw. Siya ang tao baga ang lumalakad sa kahabaan ng landas, na ang kanyang mukha ay nangangapa, ay mainam na napapatnubayan. O siya kaya na nakakakita at lumalakad ng panatag sa tuwid na landas, alalaong baga sa paniniwala sa kaisahan ni Allah. Ipagbadya, siya si Allah ang lumikha sa inyo at naggawad sa inyo ng pandinig at paningin at puso upang unawa. Kakarampot lamang ang pasasalamat na inyong isinusukli. Ipagbadya, siya ang nagparami sa inyong bilang dito sa sangkalupaan at sa kanya ay titipunin kayo ng sama-sama sa kabilang buhay. Sila ay nagsisipag-usisa. Kailan baga kaya magaganap ang pangakong yaon? Alalaong baga ang araw ng muling pagkabuhay. Kung ikaw ay nagsasaysay ng katotohanan, ipagbadya o Muhammad, ang kaalaman tungkol sa huling oras ay tanging na kay Allah lamang. At ako ay sinugo lamang bilang isang tagapagpaalaala sa inyo. Datapat kung kanilang makikita ito, ang kaparusahan sa araw ng muling pagkabuhay na paparating na. Ang mukha ng mga hindi sumasampalataya ay magiging iba, maitim, malungkot at naninimdim. At sa kanila ay pagtuturing, ito ang pangako na inyong hinihiling noon. Ipagbadya o Muhammad, na pag-aakala ba ninyo na kung si Allah ay pumuksa sa akin at sa aking mga kasama, o kung siya ay maggawad ng kanyang habag sa amin, sino baga kaya ang makapagliligtas sa mga hindi sumasampalataya sa kasakit-sakit na kaparusahan? Ipagbadya, siya ang pinakamahabagin na si Allah. Sa kanya kami ay sumasampalataya at sa kanya ay aming ipinapaubaya ang aming pagtitiwala at hindi maglalaon ay inyong mapag-aalaman kung sino sa atin ang nasa lantad na kamalian. Ipagbadya o Muhammad, na pag-aakala ba ninyo na kung ang lahat ng tubig ay masaid sa kalupaan, sino baga kaya ang makapagbibigay sa inyo ng tubig na malinaw na umaagos? Surat Al-Qalam. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Noon, ako si Allah ay nanunumpa sa panulat at sa isinulat ng mga anghel sa talaan ng mga tao. Ikaw nga o Muhammad, sa pamamagitan ng biyaya ng inyong Panginoon ay hindi isang baliw. Katotohanan sa iyo o Muhammad, ang gantimpala na walang maliw. At katotohanan ikaw o Muhammad ay nag-aangkin ng mataas at kapuri-puri na moral ng pag-ugali at asal. Hindi maglalaon na iyong mapagmamasdan at kanilang mapagmamasdan. Kung sino sa inyo ang inaalihan ng pagkabaliw, katotohanan, ang iyong Panginoon ang lubos na nakakaalam kung sino ang napaligaw sa tamang landas at lubos na nakakaalam kung sino ang nasa tamang patnubay. Kaya't huwag mong sundin o Muhammad ang mga nagpapabulaan sa mga talata ni Allah at sa kanyang sugong si Muhammad. Ang kanilang hangarin ay pumayag ka na makipagkasundo sa kanila sa pananampalataya mula sa inyong kagandahang loob, kaya't sila rin ay makikipagkasundo sa iyo. At huwag mong dinggin ang mga tao na nanunumpa ng lubhang marami sa kasinungalingan at walang halaga na mapanglait, na nagpapalibot-libot at nagkakalat ng malisyang salitain o chismis o satsat, na pumipigil sa mga kabutihan, lumalabag sa hangganan ng pagsuway at makasalanan, malupit at higit pa roon ay isang wala sa katuwiran ng pagpapamarali, alalaong baga, nag-aangkin ng maling angkan o pamilya. Gayon siya sapagkat siya ay nagtataglay ng mga kayamanan at maraming anak. At kung ang aming mga talata ng Quran ay pinaparinig sa kanya, siya ay nagsasabi, mga katang kwento lamang ng mga tao ng panahong sinauna o lumipas. Tatatakan namin ang kanyang ilong. Katotohanang aming sinubukan sila ng katulad rin ng ginawa naming pagsubok sa mga tao ng halamanan. Nang sila ay mangako sa isa't isa na kanilang pipitasin ang mga bunga ng halamanan sa kinaumagahan.
at sila ay hindi naatubili kung ito ay pahihintulutan ni Allah at naglibot dito sa halamanan ang isang maglilibot na apoy na mula sa iyong Panginoon at ito ay sinunog habang sila ay natutulog. Kaya't sa kinaumagahan, ito ay natulad sa nasalantang lugar na ang kanyang bunga ay natipon na. At nang lumiwanag na ang umaga, sila ay nagtawagan sa isa't isa na nagsasabi, "Kayo ay magsiparoon sa inyong bukirin kung nais ninyong anihin ang mga bunga." Kaya't sila ay nagsilakad na nagsasalitaan ng lihim sa isa't isa sa mahinang tinig na nagsasabi, "Huwag hayaan ang sinumang mahirap na tao na makapasok sa halamanan sa araw na ito." At sila ay pumaroon doon ng maaga ng may matibay na hangad at nag-aakala na sila ay may kapangyarihan na hadlangan ang mahirap sa pagkuha ng anuman sa mga bunga nito. Ngunit ng kanilang mamasdan ang halamanan, sila ay nagsipagsabi, "Katotohanang tayo ay napaligaw sa ating patutunguhan. Tunay ngang tayo ay pinagkaitan sa mga bunga ng ating paghihirap." Ang pinakamagaling sa kanila ay nagsabi, "Hindi ba ang tinuran sa inyo, bakit hindi ninyo luwalhatiin si Allah?" At si Allah ay nagbadya, "Luwalhatiin ang ating Panginoon, katotohanang tayo ay nagkasala." Kaya't sila ay bumaling sa isa't isa na nagsusumbatan o nagsisisihan, na nagsasabi, "Kasawian sa atin, tunay ngang tayo ay mga mapaglabag sa kautusan at palasway. Maaari na ang ating Panginoon ay magkaloob sa atin ng isang higit na mainam na halamanan kaysa rito kung tayo ay magbalik loob sa Kanya. Katotohanan kami tungo sa aming Panginoon ay naghangad ng Kanyang habag, pagpapatawad at kasaganaan. Ganito ang kaparusahan sa buhay na ito, datapwat katotohanang higit na matindi ang kaparusahan sa kabilang buhay. Kung kanila lamang nababatid, katotohanan sa mga matutuwid at matimtimang nananampalataya kay Allah, sa kanila ang mga hardin ng kaligayahan, ang paraiso mula sa kanilang Panginoon. Ituturing ba namin na magkatulad ang mga sumasampalatayang mga Muslim sa mga makasalanan, na mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan o walang pananalig sa kaisahan ni Allah? Ano ang nagpapagulo sa inyo? Paano kayo mahatol? O mayroon ba kayong kasulatan na roon kaya ay may matutuhan? Nakatotohanang para sa inyo ang anumang inyong piliin? O mayroon ba kayong mga pangako o palabra di honor na nagbubuklod sa amin na abot hanggang sa araw ng muling pagkabuhay? Nakatotohanang para sa inyong anumang inyong hatulan? Iyong tanungin sila, O Muhammad, kung sino sa kanila ang makapananagot dito. O mayroon ba silang mga katambal sa Diyos? Hayaang dalhin nila ang kanilang mga katambal sa Diyos kung sila ay nagsasabi ng katotohanan. At alalahanin ang araw na ang lulod ay matatambad. Alalaong baga, ang bawat isa ay makatagpo ng kahirapan sa kanyang harapan at sila ay pag-uutusan na magpatira pa kay Allah, datapwat sila na mapagkunwari ay hindi makagagawa nito. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa lupa at ang pagkaaba ay bumabalot sa kanila. At sila noon pa ay pinag-utusan na magpatira pa habang sila ay mabuti pa, malusog at mainam sa makamundong buhay. Kaya't hayaan mo, O Muhammad, sa akin, sila na nagpasinungaling sa kapahayagang ito, ang Quran. Dahan-dahan naming ihantong sila sa kaparusahan sa paraang hindi nila napag-unawa. Alalaong baga, daragdagan niya ang kanyang kagandahang loob sa kanila sa pamamagitan ng pagsubog na magbubulid sa kanila sa pagkakasala tungo sa pagkawasak, at bibigyan namin sila ng panahon o palugit. Katotohanan, ang aking balak ay matatag. Ikaw ba, O Muhammad, ay humingi sa kanila ng bayad, kaya't sila ay nasadlak sa mabigat na pagkakautang? O nasa kanila ba ang kaalaman ng nalilingid na bagay, upang ito ay kanilang maisulat? Kaya't maghintay ng may pagtitiyaga sa pasya ng iyong Panginoon, at huwag matulad sa kasamahan ng isda, si Propeta Jonah, nang siya ay manikluhod sa amin, samantalang siya ay nasa matinding kapighatian. Kung hindi lamang sumapit sa kanya ang biyaya ng kanyang Panginoon, katotohanang siya ay naiwan sa tiyan ng isda, datapwat aming pinatawad siya. Kaya't siya ay tinapon sa hantad na dalampasigan, habang siya ay dapat sisihin. Datapwat pinili siya ng kanyang Panginoon
at ginawa siya na maging isa sa lipon ng matutuwid na mga propeta. At katotohanan ang mga hindi sumasampalataya ay halos palagpasin o palusutin ka sa kanilang mga mata. Alalaong baga, ang makapuslit sa kanilang paningin kung kanilang napapakinggan ang mensahe, ang Quran, at sila ay nagsasabi, katotohanan siya, si Muhammad ay isang baliw, datapot ito ay hindi gayon, maliban na isang paalaala sa lahat ng mga nilalang. Surat Al-Haqqah. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang tiyak na kaganapan, alalaong baga ang araw ng muling pagkabuhay. Ano nga ba ang tiyak na kaganapan? At ano nga ba ang makapagpapahiwatig sa inyo kung ano ang tiyak na kaganapan? Ang angkan ng Thamud at ng Aad ay hindi sumampalataya sa Qari'ah, ang araw ng paghuhukom. Datapot ang angkan ng Thamud, sila ay winasak ng nag-aalimpo yung unos ng kulog at kidlat. At ng mga Aad, sila ay winasak ng nagngangalit na hagupit ng hangin na tunay na mapangwasak. Hinayaan niyang salantahin sila sa loob ng sunod-sunod na 7 gabi at 7 araw upang mapagmalas ninyo ang mga tao roon na nakahandusay. Nawaring bang sila ay katawan ng mga nalugmok na punong palmera? Kaya't ngayon, nakikita ba ninyo ang kanilang mga guho o latak? Ni Paraon at ang mga nangauna sa kanya at ang pinalugmok na bayan, ang bayan ng pamayanan ni Loto, sila ay nagsigawa ng kamalian. Ang bawat isa sa kanila ay naghimagsik ng laban sa sugo ng kanilang Panginoon, kaya't aming ginawaran sila ng mahigpit na sakmal ng kaparusahan. Katotohanan, nang tumaas ang tubig ng labis sa kanyang hangganan, o malaking baha o dilobyo sa panahon ni Noah, ay aming kinandili kayo o sangkatauhan sa lumulutang na arko o barko na ginawa ni Noah. Upang gawin namin ito bilang tagapagpaalaala sa inyo, upang ang tainga na nakakarinig ay mapanangan ito bilang isang aral na magugunita, at sa sandaling ang tambuli ay hipan ng isang matinding pagsabog sa unang ihip, at ang kalupaan at kabundukan ay matinag sa kanilang lugar, at mayanig at madurog sa minsan lamang. At sa araw na yaon, ang dakilang pangyayari, ang muling pagkabuhay ay magaganap. At ang kalangitan ay mahati, sapagkat sa araw na yaon, ito ay magiging mabuhay, mahina at marupok. At ang mga anghel ay nasa magkabilang panig nito. At 8 anghel ang pumapasan sa kanilang ulunan sa araw na yaon sa Arsh, trono o luklukan ng iyong Panginoon. Sa araw na yaon, kayo ay harap sa pagsusulit at walang anumang lihim ang inyong maikukubli. Ang tunay ngang siya na bibigyan ng kanyang talaan. Sa kanyang kanang kamay ay magsasabi, tingnan ninyo at basahin ang aking aklat. Tunay ngang natitiyak ko ang aking kakaharapin, ang aking pagsusulit. At sa gayon, siya ay makakaranas ng buhay ng kaligayahan sa mataas na halamanan, ang paraiso. Na ang kumpol ng mga bunga ay malapit at mababa, o abot kamay sa pagpitas. At sa kanila ay pagtuturing, magsikain kayo at uminom ng ganap at nasisiyahan, bilang gantimpala sa kabutihan na inyong ginawa sa mga panahong nagdaan. At siya na pagkakalooban ng kanyang talaan, sa kanyang kaliwang kamay ay magsasabi, sana hindi na ako pinagkalooban ng aking aklat. At hindi ko nasanap na pag-alaman kung ano ang nasa aking aklat ng pagsusulit. Sana, ang aking kamatayan ay naging tiyak, alalaong baga, ang kamatayan ay naging katapusan niya sa halip na ito, ang naging simula ng kanyang walang hanggang buhay. Ang kayamanan ko ay hindi nakatulong sa akin, ang kapamahalaan ko ay nawala sa akin. At ang makapangyarihang utos ay ipagbabadya, kunin siya at igapos ng kadina, at matapos ay sunugin siya sa naglalagablab na apoy, at bukod pa rito, talian siya ng tanikala na ang haba nito ay 70 kubiko. Katotohanan siya ay hindi sumampalataya kay Allah, ang dakilang Diyos. At hindi nagmalasakit na pakainin ang mga kapuspalad, kaya't siya ay walang kaibigan dito sa araw na ito. At wala siyang anumang pagkain maliban sa mabahong nana,
mula sa pinaghugasan ng mga sugat. At walang ibang magsisikain nito, maliban sa mga makasalanan, walang pananampalataya, mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya't ako, si Allah ay nanunumpa sa lahat ng mga nilikha na inyong nakikita upang sumaksi at nang hindi ninyo nakikita. Nakatotohanan ito ang salita ng kapuri-puring sugo, alalaong baga, si Gabriel o si Muhammad na nagdala nito mula kay Allah. At ito ay hindi salita ng isang makata, kakarampot lamang ang inyong pinaniniwalaan. At hindi rin ito salita ng isang manggagaway o isang manghuhula, kakatiting lamang ang inyong nagugunita. Ito ay isang kapahayagan na ipinanaog sa inyo mula sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang. At kung siya, si Muhammad, ay gumawa ng salita ng kabulaanan tungkol sa amin, kay Allah, katotohanang siya ay aming sasakmalin sa kanang kamay, alalaong baga, sa aming kanang kamay, na si Allah ay magpapataw ng ganap na ganti ng may kapangyarihan at kapamahalaan, at katotohanang aming puputulin ang litid ng kanyang puso, alalaong baga, kagyat na kamatayan. At walang sinuman sa inyo ang makasasansala sa amin upang parusahan siya. At katotohanan, ang Quran ay isang paalaala para sa mga may pangangamba kay Allah, matimtiman at mapaggawa ng kabutihan at umiwas sa lahat ng kasalanan. At katotohanang talastas namin na sa lipon ninyo ay may mga nagpapabulaan sa Quran. At katotohanang ito ay magiging sanhi ng pagsisisi upang hihinayang sa mga hindi sumasampalataya. At tunay ngang ito, ang Quran, ay isang lubos na katotohanan na may katiyakan. Kaya't luwalhatiin mo ang pangalan ng iyong Panginoon, ang pinakadakila. Surat Al-Ma'arij. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Ang isang nagtatanong ay nagtanong tungkol sa kaparusahan na napipinto sa mga hindi sumasampalataya na walang sinuman ang makahahadlang. Isang kaparusahan mula kay Allah, ang Panginoon ng mga daan ng pag-akyat. Ang mga anghel at ang ruh, si Gabriel, ay umaakyat sa kanya sa loob ng isang araw na ang katumbas noon ay 50 taon. Kaya't maging matyaga ka, O Muhammad, nang may magiliw na pagtsityaga, katotohanang napag-aakala nila na ang araw ng kaparusahan ay malayo sa pangyayari. Datapot na pagmamalas namin ito na lubhang malapit na, sa araw na ang kalangitan o alapap ay matutulad sa maruming langis na kumukulo o naagnas na tanso o pilak, at ang kabundukan ay matutulad sa maninipis na himaymay ng lana. At walang kaibigan ang magtatanong sa isang kaibigan. Sila ay magkakatinginan sa isa't isa, alalaong baga, sa araw ng muling pagkabuhay, ang lahat ay makakakilala sa kanyang ama, mga anak, at mga kamag-anak, datapot siya ay hindi mangungusap sa kanila o hihingi sa kanila ng tulong, ang ninanais ng mga makasalanan. Kriminal, walang pananalig kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad, sa araw na iyon ay matubos niya ang kanyang sarili sa kaparusahan na ang kabayaran ay ang kanyang mga anak at kanyang asawa at kanyang kapatid at kanyang kamag-anak na nagbigay sa kanya ng masisilungan at ng lahat-lahat ng nasa kalupaan kung ito ang makapagliligtas sa kanya. Sa anumang kaparaanan, ito ay walang saysay. Katotohanan ito ay apoy ng impyerno na bumubunot sa ganap na pagkatupok ng anit. At tumatawag, O mga kafir, walang paniniwala kay Allah, sa kanyang mga anghel, sa kanyang aklat, sa kanyang mga sugo, sa araw ng muling pagkabuhay, at sa qadr, o makadiyos na kahihinatnan, na nagtatalikod ng kanyang likuran, sa katotohanan at lumalayo sa pagsunod, at nagsipagtipon ng mga kayamanan at nagtago nito, tutol sa paggugol tungo sa kapakanan ni Allah. Katotohanan, ang tao na walang pananalig ay nilikha na lubhang mainipin o walang pasensya, na naiinis o walang kasiyahan kung ang kasamaan ay sumaling sa kanya, at lubhang gahaman kung ang kasaganaan ay dumatal sa kanya, maliban sa mga nagsasagawa ng sala o takdang pagdarasal. Sila na namamalagi sa takdang oras sa kanilang pagdarasal, at sa kanilang kayamanan ay mayroong nakalaan.
sa mga pulubi na humihingi at sa mga sawing palad na wawala ng ari-arian at kayamanan. At sila na naniniwala ng may katiyakan sa araw ng paghuhukom o kabayaran. At sila na may pangangamba sa kaparusahan ng kanilang Panginoon, sapagkat ang kaparusahan ng kanilang Panginoon ay yaong kung sila ay nasa harapan nito ay walang sinuman ang nakadarama ng kaligtasan. At sila na nagpapanatili ng kanilang kalinisan sa kapurihan at umiiwas sa pangangalunya maliban sa kanilang mga asawa at sa mga babaeng alipin na angkin ng kanilang kanang kamay. Dito sila ay hindi susumbatan. Datapot sinuman ang maghanap ng lagpas parito. Kung gayon, sila ang lumalagpas sa hangganan ng pagsuway. At sila na tumutugon o nag-iintindi sa inihabilin o ipinagkatiwala o inilagak sa kanila at sa kanilang mga pangako. At sila na naninindigan ng matatag sa kanilang mga patutuo o pagsaksi. At sila na maingat na nagpapamalagi ng kanilang pagdarasal. Sila nga ang magsisitahan sa halamanan ng kaligayahan, ang paraiso. Kahit ano ang bagay na nagpapagulo sa mga hindi sumasampalataya, na nagmamadali sa iyong harapan, na makaupo sa mga pangkat sa iyong kanan at sa iyong kaliwa, O Muhammad. Ang bawat isa kaya sa kanila ay umaasam na makapapasok sa hardin ng kaligayahan, ang paraiso. Hindi, katotohanan sila ay nilikha namin mula sa sangkap na kanilang batid. Ako, si Allah, ay nanunumpa sa Panginoon ng lahat ng lugar sa silangan at kanluran. Nakatiyak ang aming magagawa. Nampalitan sila sa pamamagitan ng iba ng higit na mainam kaysa kanila. At kami ay hindi nila magagapi sa aming kapasyahan, kahit hayaan sila na malubog sa walang saysay na pag-uusap at palibot-libot na paglalaro, hanggang sasapitin nila ang araw na sa kanila ay pinangako. Sa araw na sila ay magsisilabas sa kanilang libingan na nagmamadali na katulad ng pag-uunahan o karira na marating ang punong pananda, na ang kanilang mga mata ay nakatungo sa lupa sa pangamba at pagkaaba. Ang kahihiyan ay lulukob sa kanila ng buo. Ito ang araw na sa kanila ay pinangako. Surat Nuh. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Katotohanan ang aming isinugo-sinuwah sa kanyang pamayanan na may tagubilin. Bigyan mo ng babala ang iyong pamayanan bago dumatal sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Siya sinuwah ay nagbadya, O aking pamayanan, katotohanan ako ay isang lantad na tagapagbabala sa inyo, na nagtatagubilin na marapat ninyong sambahin si Allah lamang, at maging masunurin sa inyong tungkulin sa Kanya, at ako ay inyong sundin, upang mapatawad niya si Allah ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng sapat na panahon o palugit na nantatakdaan. Katotohanan, kung ang mga takdang oras ni Allah ay dumatal, ito ay hindi maaring antalahin kung inyo lamang nababatid. Si Noah ay nagbadya, O aking Panginoon, katotohanan ang aking inanyayahan ang aking pamayanan sa gabi at araw upang tanggapin ang doktrina ng kaisahan ni Allah. Datapot ang aking panawagan sa kanila ay higit lamang na nakadagdag sa kanilang pagnanais na mapalayo sa tuwid na landas. At katotohanan, sa bawat sandali na sila ay aking inanyayahan upang sila ay inyong mapatawad, ay tinatakpan nila ang kanilang mga tainga ng kanilang daliri at tinatakpan nila ang kanilang sarili ng kanilang kasuutan at nagpapatuloy sila sa kanilang pagtutol at pinag-iibayo nila ang kanilang kapalaluan. At katotohanan ako ay nananawagan sa kanilang ng hayagan sa malakas na tinig. At katotohanan ako ay nagpahayag sa kanila at gayon din ako ay naghabilin sa kanila sa lihim na nagsasabi, Humingi kayo ng kapatawaran sa inyong Panginoon. Katotohanan siya ay lagi nang nagpapatawad. Kayo ay pagkakalooban niya ng saganang ulan at kayo ay gagawaran niya ng higit pang kayamanan at mga anak at ipagkakaloob niya sa inyo ang halamanan at gayon din ng mga batis na nagsisidaloy. Ano ang bagay na nagpapagulo sa inyo at hindi ninyo pinangangambahan si Allah sa kanyang kaparusahan at kayo ay hindi sumasampalataya sa kanyang kaisahan? Samantalang kayo ay nilikha niya sa iba't ibang antas, alalaang baga. Ang una ay nutfa, sumunod ay alaqah,
at sumunod ay mudghah. Hindi ba ninyo na pagmamalas kung paano nilikha ni Allah ang 7 kalangitan? Nang susun-susun, ang bawat isa ay mataas sa iba. At ginawa niya ang buwan bilang liwanag doon at ng araw bilang isang ilaw. At nilikha kayo ni Allah mula sa alabok ng lupa. At pagkaraan, kayo ay babalik niyang muli rito sa lupa. At kanyang ibabangon kayong muli sa araw ng muling pagkabuhay. At si Allah ang gumawa para sa inyo ng kalupaan na nakalatag ng malawak upang kayo ay makapaglakad dito sa malalapad na landas. Si Noah ay nagbadya, O aking Panginoon, katotohanang sila ay sumuway sa akin at sila ay sumunod sa kanya na ang kayamanan at mga anak ay hindi makapagbibigay sa kanya ng kapakinabangan maliban sa kapahamakan o pagkatalo. At sila ay nagpakana ng malaking sabwatan at sila ay nagsipag-usap sa isa't isa. Huwag ninyong tatalikdan ang inyong mga Diyos. Gayon din ay huwag ninyong iiwan ang Wad, ang Suwa, ang Yaghut, ang Ya'uq, at ang Nasr, mga pangalan ng mga imahin at rebulto. At katotohanang inakay nila ang karamihan sa pagkaligaw. At O Allah, huwag kayong magbigay ng dagdag sa mga mapaggawa ng kamalian, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan o walang pananalig maliban sa kamalian. Dahilan sa kanilang mga kasalanan, sila ay nilunod sa dilobyo ng baha at pinagutusan na magsipasok sa apoy ng kaparusahan. At hindi sila nakatagpo para sa kanilang sarili maliban kay Allah ng anumang makakatulong. At si Noah ay nagsabi, O aking Panginoon, huwag kayong mag-iwan sa kalupaan mula sa lipon ng mga hindi nananampalataya ng isa mang maninirahan. Katotohanan kung sila ay inyong iwan. Kanilang ililigaw ang inyong matatapat na alipin at sila hindi makakaanak maliban na isang buktot at tandisang walang pananampalataya. O aking Panginoon, inyong patawarin ako at ang aking mga magulang at sa sinuman na pumapasok sa aking tahanan ng may pananalig at lahat ng mga sumasampalatayang lalaki at sumasampalatayang babae, at huwag ninyong pagkalooban ang mga mapaggawa ng kamalian maliban sa pagkawasak. Surat Al-Jin. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ipagbadya, O Muhammad, ipinahayag sa akin ng isang pangkat ng jin na may bilang mula sa 3 hanggang 10 ay nakinig sa Quran. Sila ay nagsasabi, katotohanang aming napakinggan ang kamanghamanghang Quran, alalaang baga, ang maindayog na pagdalit nito, na namamatnubay sa tuwid na landas, katuwiran o kagalingan. At kami ay naniniwala rito, at kailanman kami ay hindi magtatambal ng anuman sa pagsamba sa aming Panginoon na si Allah. At ganap na kaluwalhatian ang kataasan ng aming Panginoon. Siya si Allah ay hindi nag-angkin sa kanyang sarili ng asawa o ng anak o mga supling o mga anak. At ang mga loko-loko at baliw sa lipon namin, alalaong baga, si Iblis o ang mga jin na mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay nagsasabi tungkol kay Allah ng labis-labis na pagsuway na lagpas sa lahat ng hangganan. At katotohanan ng aming napag-isip na ang sangkatauhan at mga jin ay hindi usal ng isa mang kasinungalingan laban kay Allah. At katotohanan, mayroong mga tao sa lipon ng sangkatauhan ang nananahan sa mga malalakas o lalaki sa gitna ng mga jin. Datapot sila, ang mga jin, ay lalong naglulong sa kanila na sangkatauhan sa kasalanan at kawalan ng pananalig. At katotohanan sila ay nag-akala na katulad ng inyong pag-aakala na si Allah ay hindi magsusugo ng sinumang sugo sa sangkatauhan at sa mga jin. Ang mga jin ay nagsabi, at kami ay sumilip sa kalangitan. Datapot aming natagpuan na tigib ito ng mga mahigpit na tagapagbantay at naglalagablab na apoy. At katotohanan kami ay lagi nang nakaupo roon upang mag-umit ng mapapakinggan. Datapot sinuman ang nakikinig ngayon ay makatatagpo ng isang naglalagablab na apoy na naghihintay sa kanya upang tambangan. At hindi namin napag-uunawa
kung ang kasamaan o panganib ay nakalaan sa lahat ng nasa kalupaan o kung ang kanilang Panginoon ay nagnanais na sila ay patnubayan sa tuwid na landas. At sa lipon namin ay mayroong matutuwid at sa lipon namin ay mayroong mga iba na hindi gayon. At kami ay mayroong magkakahiwalay na mga paraan o iba't iba sa opinyon, paniniwala at gawa ng pananampalataya. At nababatid namin na kami ay hindi makatatakas sa kaparusahan ni Allah dito sa kalupaan at hindi rin kami makakawala sa kaparusahan sa pamagitan ng pagtakas. At katotohanan ng kami ay paringgan ng patnubay, ang Quran. Kami ay nagsisampalataya rito sa kaisahan ni Allah at sinuman ang manampalataya sa kanyang Panginoon ay hindi makadarama ng pangangamba ng pagkabawas o pagkakait o kakulangan o pabigat o pasanin, alalaang baga tungkol sa kanyang pagsusulit sa kabilang buhay. Ang isa man sa kanyang mga gawa ay hindi makukulangan o ang kasamaan ng iba ay papatong sa kanya. At sa lipon namin ay may mga Muslim na nagsusuko ng kanilang kalooban kay Allah matapos na makapakinig sa Quran. At sa lipon namin ay may al-qasitun, mga di makatarungan na lumilihis sa katotohanan at nag-aasal ng pagiging pinunong malupit. At sinuman ang magsuko ng kanyang kalooban kay Allah, alalaang baga ang humakap sa Islam, sila yaong nakahanap ng tuwid na landas. Datapwat sa al-qasitun, mga di makatarungan, sila ang magsisilbing panggatong sa apoy ng impyerno. At kung sila na hindi mga Muslim ay sumampalataya kay Allah at namalagi lamang sa tuwid na landas sa Islam, katotohanan kami ay magkakaloob sa kanila ng saganang ulan upang sila ay aming masubukan sa gayong paraan. Datapwat sinuman ang tumalikod sa paalaala ng kanyang Panginoon, alalaang baga sa Quran at hindi nagsagawa sa mga batas at pag-uutos nito, ay gagawad niya sa kanya ang pumasok sa matinding kaparusahan, ang impyerno. At ang mga masjid o bahay dalanginan o lugar ng pagpapatira pa sa pagsamba ay tanging kay Allah lamang. Kaya't huwag manalangin sa sinuman bilang kahati ni Allah. At nangang alipin ni Allah si Propeta Muhammad ay tumindig na naniniklohod sa kanya. Sila na mga jin ay pumalibot sa kanya na halos ay isang nasisiksik na pulutong. Alalaang baga, sila ay pumaligid sa propeta na parang mga balang upang makinig sa kanya. Ipagbadya o Muhammad, ako ay nananalangin lamang sa aking Panginoon kay Allah lamang. At ako ay hindi nagtatambal sa kanya ng iba pang Diyos. Ipagbadya, katotohanan ako ay walang kapamahalaan upang ilagay kayo sa kapahamakan o dalhin kayo sa tuwid na landas. Ipagbadya o Muhammad, katotohanan walang makapagliligtas sa akin sa kaparusahan ni Allah kung ako ay susuway sa Kanya. Gayon din, ako ay hindi makatatagpo ng kaligtasan maliban sa Kanya. Ang aking tungkulin ay parating sa inyo ang katotohanan na mula kay Allah at ang Kanyang mensahe, ang kaisahan ni Allah at sinumang sumuway kay Allah at sa Kanyang sugo. Kung gayon, katotohanan sa Kanya ang apoy ng impyerno, mananahan siya rito magpakailanman. Hanggang nang kanilang makita ang bagay na ipinangako sa kanila. Sa gayon ay kanilang mapag-aalaman kung sino ang mahina sa makakatulong o kawaksi at gahol sa bilang. Ipagbadya o Muhammad, hindi ko nababatid kung ang kaparusahan na ipinangako sa inyo ay nalalapit na o kung ang aking Panginoon ay magkakaloob nito sa matagal pang panahon. Siya ang lubos na nakatatalastas ng mga nakalingid at hindi niya ibinubunyag ang kanyang kaalaman ng nalilingid sa sinuman. Maliban sa kanya na kanyang pinatibayan sa mga sugo at katotohanan siya ay nagparating sa harapan niya na bawat sugo at sa likuran niya ng mga tagapagmasid, mga tagapagbantay na anghel na nangangalaga sa sugo at sa mensahe upang siya, si Muhammad, ay makalam na kanilang naiparating ang mga mensahe ng kanilang Panginoon. At siya ang nakasasakop kung anuman ang nasa kanila at kanilang nabilang na ang mga bagay ng isa-isa. Surat Al-Muzammil. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. O ikaw na nababalutan ng kasuotan, alalaang baga, si Propeta Muhammad.
Tumindig ka sa pagdarasal sa buong magdamag, maliban sa kaunting oras lamang. Sa kalahati nito ng magdamag, kung kulang pa rito o humigit pa rito, at iyong dalitin ang Quran ng malakas sa marahan at matimyas na pagbigkas. Katotohanan ang aming ipapanaog sa iyo, ang isang matimbang na salita, alalaang baga, mga obligasyon, legal na mga batas at iba pa. Katotohanan, ang pagbangon sa gabi, ang tahajjud na dasal, ay siyang oras na napakahirap, datapot higit na mabisa na pakikipag-isa ng puso at dila, at higit na akma para sa pangunawa sa mga salita ni Allah. Katotohanan na sa iyo sa maghapon, sa buong araw, ang mahabang pagkakaabalahan. At lagi mong alalahanin at luwalhatiin ang pangalan ng iyong Panginoon. At ilaan mo ang iyong sarili sa Kanya ng may ganap na pagsusumakit. Tanging Siya lamang ang Panginoon ng silangan at kanluran. La ilaha illa huwa. Wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya, kay Allah. Kaya't panaligan mo lamang Siya bilang iyong wakil, tagapamahala ng iyong kapakanan. At maging matyaga o Muhammad sa kanilang mga sinasabi, at lumayo ka sa kanila sa mabuting paraan. At iyong hayaan na ako ang makitungo sa mga bulaan na nagtatatwa ng aking mga talata, at sila na naghawak ng mga mabubuting bagay sa buhay, at iyong bigyan sila ng palugit sa maigsing panahon. Katotohanan na sa amin ang mga panggapos na magtatali sa kanila at nag-aalimpo yung apoy. At pagkain na babalalak sa kanilang lalamunan na nakakabunsol at kasakit-sakit ng kaparusahan. Sa araw na ang kalupaan at kabundukan ay mayayanig ng matindi, at ang kabundukan ay magiging pinong tumpok ng buhangin na bumubuhos at umaagos ng pababa. Katotohanan, kami ay nagsugo sa inyo o mga tao ng isang sugo na si Muhammad na magiging saksi sa inyo kung paano kami nagsugo ng isang sugo, si Moises kay Paraon. Datapwat si Paraon ay sumay sa aming sugo na si Moises, kaya't aming sinakmal siya ng matinding kaparusahan. Kaya't paano ninyo iiwasan ang kaparusahan kung kayo ay walang paniniwala kay Allah? Sa araw na ang mga bata ay magiging lanta sa kulay na pilak ng kanilang buhok, sa araw ng muling pagkabuhay, naroon ang kalangitan ay mawawasak, ang kanyang pangako ay katiyakang matutupad. Katotohanan, ito ay isang paalaala lamang, kaya't sinuman ang magnais, hayaan siyang tumahak sa tuwid na landas, patungo sa kanyang Panginoon. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay nakababatid na ikaw ay nagpupuyat sa pagdarasal sa kahabaan ng gabi, nang maigsi sa 2/3 o 2/3 ng gabi, o kalahati o 1/2 ng gabi, o 1/3 o 1/3 ng gabi. Gayon din naman ang isang pangkat na iyong kasama-sama. At si Allah ang nagtalaga sa inyo ng gabi at araw sa ganap na sukat. Talastas niya na kayo ay hindi makakapanalangin sa buong magdamag, kaya't siya ay nagbaling sa inyo ng kanyang habag, kaya't inyong basahin ang Quran sa inyong makakaya. Talastas niya na mayroong ilan sa inyo ang may sakit, at ang iba naman ay naglalakbay sa kalupaan sa paghanap ng biyaya ni Allah, at ang iba ay nagkipaglaban tungo sa kapakanan ni Allah, kaya't inyong dalitin ang Quran sa inyong makakaya. At kayo ay mag-alay ng pang-araw-araw na pagdarasal ng mahinusay, at magbigay ng zaka o katungkulang kawang gawa, at magpautang kay Allah ng isang magandang pautang, alalaong baga, gumugol sa kapakanan ni Allah. At anumang mabuting bagay ang inyong ipinadala patungkol sa inyong kaluluwa, mga gawa ng pagsamba, tulad ng pagdarasal, kawang gawa, pag-ayuno, hajj, umrah at iba pa, ay katiyakang inyong matatagpuan ito kay Allah, at ito ay mainam at sagana bilang gantimpala, at kayo ay humingi ng kapatawaran ni Allah. Katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang lubos na mahabagin. Surat Al-Mudaththir. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. O ikaw o Muhammad, nababalutan ng balabal, magbangon ka at ipahayag mo ang iyong babala, ang iyong Panginoon o tagapagtangkilik,
at tagapanustos ay luwalhatiin. Ang iyong kasuotan ay gawin mong dalisay. Ang mga imahin o Diyos-Diyosan ay iyong layuan. At huwag kang maghangad ng ganti kung ikaw ay nagbigay upang magkaroon pa ng higit. O huwag mong ipalagay na ang gawang kabutihan sa pagsunod kay Allah ay isang biyaya para sa Kanya. At maging matimtiman sa pagtitimpi sa kapakanan ng iyong Panginoon, alalaang baga, iyong ganapin ang iyong tungkulin sa Kanya. At kung hihipan na ang tambuli, sa Kanyang pangalawang pag-ihip, katotohanan, ang araw na iyon ay araw ng hapis. Nakasakit-sakit sa mga walang pananalig. Hayaang ako lamang ang makitungo sa Kanya. Nanilikha ko lamang na walang anumang pinanggalingan. Alalaang baga, si Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi, na aking ginawaran ng lahat ng bagay ng kasaganaan, at mga anak na sa kanyang tabi, at aking iginawad ang buhay na maayos at maginhawa sa Kanya. Sa lahat ng Kanyang naisin, ako ay marapat pang magbigay ng higit. Hindi, katotohanang nanatili siyang matigas ang ulo na sumasalungat sa aming ayat, mga aral, talata, katibayan, tanda at iba pa. Siya ay aking babalutin ng nakapapagod o mahirap na kaparusahan. Katotohanang siya ay nag-isip at nagbalak, kaya't kasawian sa Kanya sa kaparusahan. Paano siya nagbalak? Kaya't kasawian sa Kanya sa kaparusahan. Paano siya nagbalak? Kaya't siya ay nawasak sa kasawian sa kaparusahan kung paano siya ay nagbalak. Kaya't siya ay muling nagmuni-muni. At siya ay kumunot at siya ay nayamot. At siya ay tumalikod at naging palalo. At siya ay nagturing. Ito ay wala ng iba kundi sa lamangka. Mula pa noong unang panahon, ito ay wala ng iba maliban sa salita lamang ng isang tao. Hindi magtatagal, aking ihahagi siya sa apoy ng impyerno. At ano nga ba ang makapagpapahiwatig sa iyo kung ano ang sakar? Ito ay hindi na pagpapaubaya sa sinumang makasalanan. Gayon din, ito ay hindi nag-iiwan ng anumang bagay na hindi sunog, na nagpapaitim at nagpapabago sa kulay ng tao dahilan sa pagkasunog. Sa itaas nito ay may 19 na mga anghel bilang tagapagbantay at tagapanatili ng impyerno. At hindi kami nagtalaga ng mga tagapagbantay ng apoy maliban sa mga anghel, at aming itinakda lamang ang kanilang dami bilang isang pagsubok sa mga hindi nananampalataya upang ang mga tao nangangka ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano ay dumatal sa katiyakan na ang Quran ay katotohanan na umaayon sa kanilang maaklat. Alalaong baga, ang kanilang bilang na 19 ay nasusulat sa Torah, mga batas at Ebanghelyo. At upang ang mga sumasampalataya ay lalong mag-ibayo ng pananalig at yaong mga nabigyan ng kasulatan. At ang mga sumasampalataya ay hindi mag-alinlangan. At sila na sa kanilang puso ay may sakit, alalaang baga ang pagkukunwari. At ang mga hindi sumasampalataya ay magsabi, ano baga ang nilalayo ni Allah? Sa pamagitan nito bilang isang halimbawa, kaya't sa ganito, hinahayaan ni Allah na mapaligaw ang sinumang kanyang maibigan at pinapatnubayan niya ang sinumang kanyang maibigan. At walang nakakaalam sa mga hukbo ng iyong Panginoon maliban sa Kanya. At ito, alalaang baga ang apoy ay wala ng iba pa maliban sa isang paalaala o babala at tagubilin sa sangkatauhan. Hindi. At ako si Allah ay nanunumpa sa buwan. At ako si Allah ay nanunumpa sa gabi kung ito ay humimlay. At ako si Allah ay nanunumpa sa bukang liwayway kung ito ay namamanaag. Katotohanan ito ay isa lamang sa mga matitibay na palatandaan. Ang impyerno o ang kanilang pagtatatwa kay Propeta Muhammad o ang araw ng muling pagkabuhay bilang pagpapaalaala sa sangkatauhan. Sa sinuman sa inyo na nagpasyang tumahak ng pasulong sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan o magpaiwan sa likuran, sa pamagitan ng paggawa ng kasamaan, ang bawat tao o kaluluwa
ay isang sanla sa kanyang mga gawa. Maliban sa kanila ng mga kasamahan ng nasa kanan. Alalaang baga, ang mga tunay na nananampalataya sa kaisahan ni Allah, nabibigyan ng talaan sa kanang kamay. Sila ay mapapasahalamanan ng kaligayahan at nagtatanungan sa isa't isa. Nang tungkol sa mga makasalanan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig kriminal, at sila ay mangungusap sa kanila. Ano ang naghatid sa inyo tungo sa apoy ng impyerno? Sila ay magsasabi, kami ay kabilang sa mga hindi nag-aalay ng sala o takdang pagdarasal. At kami rin ay hindi kabilang sa nagbibigay ng pagkain sa naghihikahos. At nahirati kami na nangag-uusapan ng kabulaanan, na kinamumunghi ang lahat ni Allah sa mga walang saysay na pangungusap, at kami ay lagi nang nagpapasinungaling sa araw ng paghuhukom hanggang sa sumapit sa amin ang tiyak na takdang oras, ang kamatayan. At ang pamamagitan ng mga namamagitan ay walang kapakinabangan sa kanila. Kung gayon, ano ang bagay na nagpapagulo sa kanila ng mga hindi sumasampalataya na sila sa paalaala ay tumatalikod ng palayo? Nawaribang sila ay mga nasisindak na asno na tumatalili sa leon. Datapot ang bawat isa sa lipon nila ay nagnanais na siya ay bigyan ng kasulatan o kapahayagan na nakaladlad, alalaang baga na nakasulat dito na ang Islam ang tamang pananampalataya at si Muhammad ay dumatal na may dalang katotohanan mula kay Allah, ang Panginoon ng kalangitan at kalupaan. Hindi, datapwat sila hindi nangangamba sa kaparusahan ni Allah sa kabilang buhay. Hindi, katotohanan ito ang Quran ay isang paalaala. Kaya't sinuman ang magnais, hayaan siyang bumasa nito at tumanggap ng tagubilin mula rito. At sila hindi tatanggap ng tagubilin malibang pahintulutan ni Allah. Siya ay karapat-dapat na pangambahan at sapat na para maggawad ng pagpapatawad. Surat Al-Qiyamah. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa araw ng muling pagkabuhay. At ako si Allah ay nanunumpa sa tao na nagsisisi, o isang nananampalataya sa katiyakan ng muling pagkabuhay. Napag-aakala ba ng tao na walang pananampalataya na hindi namin muling maisa sa ayos ang kanyang mga buto? Katotohanan, muli naming maibabalik ng ganap at maayos ang dulo ng kanyang mga daliri. Katotohanan, ang tao ay nagnanais na magpatuloy sa kanyang kasamaan, sa kanyang pagtatatwa ng muling pagkabuhay. Siya ay nag-uusisa, kailan baga matutupad ang araw ng muling pagkabuhay? Kapag ang paningin ay masilaw, at ang buwan ay magdilim, at ang araw at buwan ay pagsamahin sa pamamagitan ng paglapit sa isa't isa, o ang matiklop at mawala ng kanilang liwanag. Sa araw na ito, ang tao ay magsasabi, saan ako tatalilis na may kaligtasan? Katotohanan na walang matatakbuhan na may kaligtasan. Tanging sa iyong Panginoon lamang ang lugar ng kapahingahan sa araw na ito. Sa araw na ito, ang tao ay pagsasabihan ng lahat ng kanyang nagawa, maging mabuti man o masama. Katotohanan, ang tao ang saksi laban sa kanyang sarili, sapagkat ang mga bahagi ng kanyang katawan ang magsasalita hinggil sa kanyang mga ginawa. Kahimat magtambat siya ng mga dahilan upang umiwas at pagtakpan ang kanyang masasamang gawa. Huwag mong pagalawin ang iyong dila o Muhammad upang madaliin ito, alalaong baga ang pagdalit ng Quran. Katotohanan kami, si Allah, ang marapat na magtipon nito at magbigay sa iyo o Muhammad ng kakayahan na dalitin ito, ang Quran. At matapos na ito ay aming dalitin sa iyo o Muhammad sa pamamagitan ni Anghel Gabriel, kung gayon, iyong sundin ang pagbigkas ng Quran. Pagkatapos, kami ay marapat na gawin sa inyo na maging maliwanag ito. Hindi, nang ayon sa inyong iniisip na kayong sangkatauhan, ay hindi ibabangong muli
at babayaran sa inyong mga gawa. Datapwat tunay nga na higit ninyong minamahal ang panandaliang buhay na ito. At nagwawalang bahala kayo sa kabilang buhay. Sa araw na ito, ang ibang mukha ay maniningning sa kislap at kagandahan na nagmamalas sa kanilang Panginoon na si Allah. At sa araw na ito, ang ibang mukha ay kakikitaan ng dilim at kalungkutan, lumbay, hapis at pagkunot ng noo, na nag-aakala na ang ilang kapahamakan at kapinsalaan ay sasapit na sa kanila. Katotohanan, kapag ang kaluluwa ay umabot na sa buto ng kwelyo, alalaang baga hanggang sa lalamunan sa kanyang paglabas sa sandali ng kamatayan. At may magsasabi, sino ang makapagpapagaling sa kanya at makapagliligtas sa kanya sa kamatayan? At siya na rin ang mamamatay na tao, ang makatatalos na ito na ang sandali ng paglisan o kamatayan. At ang binti ay durugtong sa ibang binti. Alalaong baga, ang sakit at hirap ay durugtong sa ibayong sakit at hirap. Ang pagtataboy ay mangyayari sa araw na yaon tungo sa inyong Panginoon, sapagkat siya ay hindi sumampalataya sa Quran at sa mensahe ni Muhammad o nagdasal kaya. At sa kabalintunaan, siya ay nagpabulaan sa Quran at sa mensahe ni Muhammad at tumalikod. At siya ay pumaroon sa kanyang pamilya, nabatbat ng kapalaluan na humahanga sa kanyang sarili. Kasawian sa iyo, o tao na walang pananampalataya, tunay ngang kasawian sa iyo. At muli, kasawian sa iyo, o tao na walang pananampalataya, tunay ngang kasawian sa iyo. Inaakala ba ng tao na siya ay papabayaan at kakalimutan na hindi napaparusahan o hindi nagagantimpalaan sa kanyang mga takdang katungkulan na itinagubilin sa kanya ng kanyang Panginoon na si Allah? Hindi baga siya ay isa lamang nutfa na magkahalong katas ng similya ng lalaki at babae na ibinuhos? At pagkatapos, siya ay naging alaka o namuo sa pagkalaki at binigyan siya ni Allah ng hugis at anyo. At ginawa siya sa dalawang kasarian, lalaki at babae. Hindi baga siya si Allah na lumalang sa kanya sa unang paglikha ay makapagpapanumbalik ng buhay ng patay? Katotohanan siya ay makagagawa ng lahat ng bagay. Surat Al-Insan. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Hindi baga dumatal sa tao ang isang panahon na siya ay hindi man lamang isang bagay na nababanggit? Katotohanan ang aming nilikha ang tao mula sa nutfa o magkahalong katas ng similya ng lalaki at babae upang siya ay aming masubukan, kaya't aming ginawaran siya ng pandinig at pangmasid. Katotohanan ang aming ginabayan siya sa tamang landas, kahimat siya ay may pagtanaw ng pasasalamat o walang pagtanaw ng pasasalamat. At sa mga nagtatakwil sa pananampalataya ay aming inihanda ang mga bakal na kadina, ang mga gapos sa lieg at naglalagablab na apoy. Katotohanan sa mga matutuwid na nangangamba kay Allah at umiiwas sa kasalanan ay magsisiinom sa kupeta na ang laman nito ay alak na hinaluan ng tubig mula sa batis ng paraiso na tinatawag na kafur. Isang bukal na kung saan ang mga alipin ni Allah ay magsisiinom na dumadaloy ng masagana at hindi magmamaliw, sapagkat sila ay ang nakatupad ng kanilang panata at nangangamba sa araw na ang kasamaan ay magsisipangalat ng malayo at malawak, at sila ay nagkakaloob ng pagkain dahilan sa pagmamahal kay Allah sa nagdarahop, sa ulila at napipiit, na nagsasabi, katotohanan kami ay nagpapakain sa inyo para sa kasiyahan ni Allah. Kami ay hindi naghahangad ng pabuya o gantimpala, gayon din ng pasasalamat mula sa inyo. Katotohanan kami ay nangangamba sa aming Panginoon sa araw na mahigpit o mabalasik at nakahahapis. Kaya't sila ay niligtas ni Allah sa kasamaan ng araw na yaon at biniyayaan sila ng ningning at kaligayahan at kanyang gagantimpalaan sila ng anumang gawa na matsyaga nilang pinagtiisan ng isang halamanan sa paraiso
at ang kasuotang yari sa sutla. Sila ay magsisihilig dito sa mga nagpapalamutiang supa o diban. Sila hindi makamamalas dito ng labis na init ng araw, gayon din ng labis na lamig, sapagkat sa paraiso ay walang araw at buwan. At ang lilim ng halamanan dito ay nakababa sa kanila, at ang mga kumpol ng hitik na bunga ay nakabitin ng mababa na abot kamay nila. At sa kanila ay palibot na idudulot ang mabibilog na banga na yari sa pilak at mga kupitang kristal. Kristal na kumikislap na gawa sa pilak. Kanilang itatakda rito ang sukat ng inumin ayon sa kanilang maibigan. At sila ay dudulutan upang uminom sa kupita na ang laman ay alak na nahahaluan ng zanjabil o luya mula sa isang bukal ng tubig dito na tinatawag na salsabil, at sa kanila ay nakapalibot ang nagsisilbing mga lalaki na may hindi nagmamaliw na kabataan, na kung sila ay inyong mapagmamalas ay isipin ninyo na sila ay waribang nagkalat ng mga perlas. At kung tutunghay kayo rito sa paraiso, kayo ay makamamalas ng sukdol na kaligayahan na hindi kayang hagapin, at isang dakilang paghahari. Ang kanilang mga kasuotan ay kulay lunti ang sutla na napapalamutihan ng ginto. Sila ay gagayakan ng mga polseras na pilak, at ang kanilang Panginoon ay magkakaloob sa kanila ng dalisay na inumin, at sa kanila ay pagbabadya. Katotohanan ito ang gantimpala sa inyo, at ang inyong pagsisikap ay pinahalagahan. Katotohanan kami ang nagpahayag sa iyo, O Muhammad, ng Quran, ng bahabahagi o sunod-sunod na antas. Kaya't maging matyaga at matintiman ka, O Muhammad, at tumalima sa kapasyahan ng iyong Panginoon, si Allah, sa pamagitan ng pagganap ng iyong tungkulin sa Kanya at sa pagpapalaganap ng Kanyang mensahe sa sangkatauhan. At huwag kang makinig sa makasalanan, gayon din sa mga hindi sumasampalataya sa kanilang lipon. At gunitain o luwalhatin ang pangalan ng iyong Panginoon sa bawat umaga at hapon, alalaang baga ang mag-alay ng panalangin sa umaga o fajr, tanghali o zuhur, at hapon o asr. At sa panahon ng gabi ay magpatirapa ka sa Kanya at ipabantog ang papuri sa Kanya. Sa mahabang bahagi ng gabi, alalaang baga ang mag-alay ng panalangin. Sa takip silim, ang Maghrib. Sa gabi, ang Isha. At sa gitna ng gabi, ang Tahajjud. Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya ay nagmamahal sa panandali ang buhay sa mundong ito, at pinabayaan nila at hindi binigyan ng pahalaga ang matimbang na araw na magiging mahirap. Kami, si Allah, ang lumikha sa kanila, at ginawa naming matibay ang kanilang balangkas ng buto. At kung aming naisin, magagawa naming palitan sila ng iba na katulad din nila ng buong buo. Katotohanan, ang mga talata ng Quran ay isang pagpapaalaala o tagubilin. Kahit sino man ang magnais, hayaan siya na tahakin ang landas tungo sa kanyang Panginoon na si Allah. At kayo ay hindi makagagawa ng anumang nais ninyong gawin, malibang ito ay pahintulutan ni Allah. Katotohanan, si Allah ay lagi ng pinakamaalam, ang tigib ng karunungan. Tanggapin niya sa kanyang habag ang sinumang kanyang maibigan, datapwat sa mga tampalasan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, pagano, makasalanan, walang pananalig, ay kanyang inihanda para sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Surat Al-Mursalat. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako, si Allah, ay nanunumpa sa hangin na ipinarating sa unahan ng pagbugso. At ako, si Allah, ay nanunumpa sa hangin na marahas na umiihip. At ako, si Allah, ay nanunumpa sa hangin na nagsisipangalat ng mga ulap at ulan. At ako, si Allah, ay nanunumpa sa mga talata ng Quran na nagbubukod sa wasto at mali. At ako, si Allah, ay nanunumpa sa mga anghel na nagdadala ng mga kapahayagan sa mga sugo bilang pagbibigay katarungan o babala. Katotohanan, ang ipinangako sa inyo ay magaganap, at kapag ang mga bituin ay mawala ng liwanag,
at kapag ang kalangitan ay mabiyak na lansag-lansag, at kapag ang kabundukan ay hinipan o gumuho o maging alabok, at kapag ang mga sugo ay tipunin sa takdang oras. Para sa ano bang araw ito ay ibinimbin? Para sa araw ng paghukom o kapasyahan. At ano nga ba ang makapagpapahiwatig sa iyo kung ano ang araw ng paghukom? Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan ng araw ng muling pagkabuhay. Hindi ba namin winasak ang mga naunang nakaraang tao? At pagkatapos ay sinundan namin sila ng huling lahi na natulad sa kanila. Kahit sa ganito namin pakikitunguhan ang mga makasalanan, walang pananalig, mapagsamba sa Diyos-Diyosan o kriminal. Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan ang araw ng muling pagkabuhay. Hindi baga kayo ay nilikha namin mula sa katas na walang halaga o walang saysay, at inilagay namin ito sa ligtas na himlayan na matibay na nakatatag, alalaang baga, sa sinapupunan ng ina. Sa natatakdaang panahon ng paglaki ng ayon sa bilang ng buwan ng pagbubuntis, at kami ang nag-ayos at nagtakda nito sa ganap na sukat o nagtadhana. Gaano kahusay ang aming pagsasayos at pagtatakda? Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan ng araw ng muling pagkabuhay. Hindi ba namin ginawa ang kalupaan na lalagyan at sisidlan para sa mga buhay at patay? At nagtatag dito ng matataas at matitibay na bundok, at naggawad sa inyo ng malinamnam na tubig na maiinom. Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan ng araw ng muling pagkabuhay, at sa kanila na hindi sumasampalataya ay pagbabadya. Magsiparoon kayo sa kaparusahan na lagi ninyong itinatatwa. Magsiparoon kayo sa lilim ng tumataas na usok ng impyerno sa 3 hanay, na hindi makapagbibigay sa inyo ng lilim ng kaginhawahan, gayon din ng pananggalang sa naglalagablab na apoy. Katotohanan, ito ang impyerno ay naghagis ng tilamsik ng apoy na kasing laki ng malaking palasyo o mahabang troso, nawaribang isang pangkat ng mga kamilyo na kulay dilaw. Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan ng araw ng muling pagkabuhay. Ito ang araw na sila ay hindi makapagsasalita. Gayon din, sila ay hindi papayagan na gumawa ng dahilan o pag-iwas. Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan ng araw ng muling pagkabuhay. Ito ang araw ng kapasyahan. Kayo ay aming titipunin ng sama-sama, gayon din ang inyong mga ninuno. Kaya't ngayon, kung kayo ay may pakana o balak, inyong gamitin ito laban sa akin. Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan ng araw ng muling pagkabuhay, at katotohanan sa mga matutuwid na nananampalataya kay Allah at may pangangamba sa Kanya. Sila ay mananahan sa gitna ng mga lilim at mga bukal ng paraiso, at mga bungang kahoy sa anumang kanilang maibigan. At sa kanila ay pagbabadya. Magsikain at uminom kayo sa inyong kasiyahan bilang kabayaran sa inyong pinagsumikapan na kabutihan. Katotohanan sa ganito naming ginagantihan ang muhsinun, mga matutuwid na nananampalataya kay Allah at mapaggawa ng kabutihan. Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan ng araw ng muling pagkabuhay. O kayong hindi sumasampalataya, magsikain kayo at magpakaligaya sa inyong sarili sa ilang sandali sa buhay sa mundong ito. Katotohanan kayo ay makasalanan. Mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig, kriminal. Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan ng araw ng muling pagkabuhay, at kung sa kanila ay pinagbabadya, magsiyuko kayo sa pagdarasal o salah, subalit sila hindi yumuyuko sa pag-aalay ng salah o pagdarasal. Kasawian ang sasapit sa araw na ito
sa mga nagtatakwil sa katotohanan ng araw ng muling pagkabuhay. Kung gayon, sa ano pa kayang pahayag pagkaraan nito ang Quran ang kanilang paniniwalaan?